pag kayo ay nang insulto sa Korte Suprema, ako, as an officer of the court, ididemanda ko kayo. Maniwala kayo sa Miyerkules po, may sasampu na kaming isa. Ito nakakatawa nga, Ma'am Jubes. Opo, sir. Noong nag-warning ako umaga kahapon na magdedemanda ako doon sa mga nambabasto sa Korte Suprema, nung hapon, nag-sorry si Laila de Lima. Okay. Salamat. Tingnan niyo yung batas, pero para sabihin niyo kayo ay tama at yung 13 mahistrado ng Korte Suprema ay bali, huwag naman tayo ganun kayabang. At pag kayo ay nang insulto sa Korte Suprema, ako, as an officer of the court, ididemanda ko kayo. Ngayon, teka muna ha, para sa kaalaman po ng lahat, ipaliwanag po nating mabuti itong desisyon ng Korte Suprema sapagkat ang daming nakikialam, nagbibigay ng opinyon, hindi naman abogado. Ngayon, liwanagin ko yung aking sinabi, hindi naman abogado. Opo. Hindi po ibig sabihin, hindi kayo abogado, ay hindi na kayo pwedeng magbigay ng inyong opinyon tungkol dito sa desisyon ng Korte Suprema. Lahat naman po tayo ay may kalayaang maghayag ng ating niloloob. Ngunit, kung kayo ay pagtawanan, huwag rin kayong maninisi sapagkat meron na nga nagsabing, porket pa hindi abogado, wala nang alam sa batas. Ipokrito ko daw. Kasi bakit daw sinasabi ko mga attorney Google? Hindi ba daw ako nag-Google? I-distinguish natin. Ako po ay hindi arkitekto. Kung gusto kong magpagawa ng bahay, nung ako'y nagpapagawa ng bahay, matagal na po yun, 2005, nag-Google din po ako ng disenyo ng bahay. Pero, pagdating sa pagkaplano, kumuha ako ng arkitekto, sinabi ko, ganito gawin mo. Siya ang gumawa, hindi ako. Ganon din po yun. Tingnan niyo yung batas, pero para sabihin yung kayo ay tama at yung 13 mahistrado ng Korte Suprema ay bali. Ito yung mga dalubhasa sa batas kaya nga na-appoint sa Supreme Court. Huwag naman tayo ganun kayabang. At pag kayo ay nang insulto sa Korte Suprema, ako, as an officer of the court, ididemanda ko kayo. Maniwala kayo sa Miyerkules po, may sasampu na kaming isa. Ito nakakatawa nga, Ma'am Jubes. Opo, sir. Noong nag-warning ako umaga kahapon na magdedemanda ako doon sa mga nambabasto sa Korte Suprema, nung hapon, nag-sorry si Laila de Lima. Okay. Salamat. Oo, pwede kayong mag-disagree, pero huwag niyong sasabihin, yung lengguwahe niyo, please watch your language because you're talking to magistrates of the Supreme Court. You're talking to the Supreme Court, the highest court of the land. Kailangang galangin. Opo. Ako, pinagtatawanan ko mga ibang opisyal, pero kailan ko sila minura. O, di ba? Ayun. Pinagtatawanan ko sila kasi nakakatawa eh. Lalo na pag yung buka tabingi, nakakatawa talaga yon. Pero hindi ko minumura. Pinagtatawanan. Di pagtawanan nyo kung gusto nyo, pero hindi nyo ako makukumbinsi, lalo na yung mga hindi abogado, na kayo ay tama, yung 13 maestrado na hinirang sila sa Korte Suprema bilang mga maestrado nga ng kataas-taasang hukuman dahil nagpakita sila ng galing sa batas. Mas magaling pa kayo ngayong hindi kayo abogado. Yeah. No way nyo ako mapapabilib, pero magbigay kayo ng inyong mga opinyon para may mapagtawanan din tayo. Ha? Kaya ayoko na mag-suggest. Hindi, pwede naman. Pero huwag niyong sasabihin tama kayo at mali yung Supreme Court. Tama. Oo. Yeah. Eto ha. Okay. Very quickly, talakayin natin. Ano bang sinabi ng Supreme Court? Kasi may mga nagsasabing nagbigay daw ng bagong rules, dati daw naman wala yun, etc. etc. Mali po kayo. Okay. Anong sinabi ng Korte Suprema noong sinabi nila na walang bisa yung impeachment complaint laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte? Number 1, sinabi nila, yung 1-year ban ay hindi nasunod. Lumabag. Bakit? Kasi na-initiate na kapag may nag-file, may nag-endorse na congressman, at ito ay nirefer na sa Committee on Justice. Ilagay sa order of business, i-refer sa Committee on Justice. Sinabi nila, hindi naman i-refer Kasi hindi
inendorso ng Secretary General. Inamin po ng Secretary General, naghintay siya sa utos ng liderato ng Kamara na wag mo nang i-endorse. Hindi po pwede yun. Di ba itong si Rizzo Ontiveros, si Coco Pimentel, forthwith ng forthwith. Kasama po yun sa forthwith kasi nasa rules po na dapat yun ay dalhin sa Committee on Justice within 10 days. Hindi mo pwedeng upuan yun bago sasabihin mo, hindi pa na-initiate kasi hindi pa na dadala. Ayun. Wala kang discretion, walang discretion ang Secretary General. Yun ang unang sinabi, ha? Okay. Number 2, sinabi nila, dapat daw yon ay pinabasa sa mga miyembro ng Kamara. Hindi lamang yung bumoto, yung 1/3. Lahat. Okay. At dapat yung impeachment complaint na articles of impeachment na dapat yun napamudmod, number 1. Opo. Dapat yung ebidensya supporting the articles ay dapat kalakip noong pinamudmod na articles of impeachment, number 2. Okay. Number 3, dapat daw binigyan ng pagkakataon si Vice President Duterte na tumugon doon sa mga akusasyon laban sa kanila. Sa kanya. Okay, opo. Sabi nila, wala po sa rules yan na kailangan tumugon siya, na kailangang nakalakip yung ebidensya, etc., etc. Binabago ng Korte Suprema ang rules, ang proseso ng impeachment. Hindi po. Ano ang purpose kung bakit dapat ang articles of impeachment ay number 1, i-distribute sa lahat ng congressmen sapagkat sila ang mag-a-approve or disapprove nito. Di ba kailangan 1/3? At number 2, anong reason kung bakit kailangang bigyan ng pagkakataong tumugon si Vice President Duterte? Yan ba invento lamang ng Korte Suprema? Hindi po. Anong nakalagay sa Bill of Rights? Unang-una po, Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of the law. Yan ang tinatawag na due process clause ng konstitusyon. The Bill of Rights, Article 3, yan ng ating konstitusyon, ay limitation on government power. Ano pong tinuro sa atin sa law school? Para doon sa mga abogado pa naman kayo. Anong tinuro sa atin? Ano nga ba? Sa bawat batas, kahit sa bawat kontrata, sa lahat ng ginagawa ng mga opisyal, sa lahat ng actions natin na bilang mamamayan, all the provisions of the Constitution are deemed written into, whether or not yan ay nakalagay sa rules, whether or not yan ay nakalagay sa mga kontrata, lahat ng provision ng Constitution considered kasama. Sabagkat yan ang highest law, pinakamataas na batas. Anong ibig ko sabihin? Baka sabihin nila, bakit pati kontrata? Bill of Rights, limitasyon sa power ng gobyerno. Yung non-impairment clause, di ba? Opo. Written into every contract yan. Yan ding due process clause. Kaya nasa rules ng House yan o wala, dapat lahat ng gagawin ng House ay may due process. Anong ibig sabihin ng due process? A law that hears before it condemns. Ngayon, si VP Sara lang ba ang kailangang bigyan ng pagkakataon tumugon? Hindi. Pati yung mga magdidesisyon. Kasi it hears before it condemns. Ayun. Bago mo ikondena si Vice President Duterte Opo. at ikaw ay mag-approve ng articles para i-transmit sa Senado, dapat nakita mo yung ebidensya. Kung hindi mo makita yung ebidensya, hindi mo nakita yung ebidensya dahil walang kalakip na ebidensya, violation ng due process yan. Ayun na yun. Okay, sige. Anyway,